Isang dalawang malaking nilalang ang umiinom sa batis. Hindi sila magkakilala, pero parang ito ay anak niya kasi kahawig. At Black Iron kagaya niya, magkaiba lang ang kulay nilang dalawa. Nang biglang may sumulpat na isang dambuhalang isdang ahas, at sinunggaban si King Kong at naglaban silang dalawa. Binalibag ni King Kong ang isang dambuhalang isda, at ito ay nahilo. Sa bigil ni King Kong dinakman niya ang mukha nito, pero hindi siya nagtagumpay dahil pinuluputan ng dambuhalang isda si King Kong sa kamay. At nawalan ng balance si King Kong, naglaban silang dalawa sa batis. Makikita niyong nahihirapan sa kalagayan si King Kong, dahil nasa batis sila, halatang lugi si King Kong, habang tumatakbo ang batang unggoy. Biglang may lumipad na palakol at kumuntikan na siyang matamaan, at ito ay natawisag at natumba, sumalubsod ang kanyang mukha sa lupa. At nakita ang isang palakol at isang malaking ulo ng isda, at ito ay namangha at nagulat nang makita niya si King Kong, at ang akala niya dadakmain siya ni King Kong, kinuha lang pala ang ulo ng isda at ang kanyang palakol. Laking pagtataka niya bakit napatay ni King Kong ang isdang kinatatakutan ng kanyang tribo, at pinasunod ni King Kong ang batang unggoy sa kanya habang ito ay natataranta. Masayang kumakain si King Kong sa kanyang hapunan, habang ang batang unggoy naman ay kinakain niya ay kuto. Halatang ito ay gutom, hinati ni King Kong ang kanyang hapunan para ibigay sa batang unggoy. Nung una ay natatakot ang batang unggoy dahil hindi naman talaga nila pagkain iyon, ito ay kanilang kaaway. At ito ay kanyang kinain, halatang siya ay gutom na gutom. At hindi niya mapigilan ang kanyang pagkasabik sa kinakain. At kinabukasan, naglakbay sila patungo sa tribo ng batang unggoy, at namangha si King Kong sa kanyang nakita. Hindi pa siya nag-iisa, madami pala ang katulad niyang malaking unggoy, ngunit may mali sa kanyang nakita. Lahat ng kauri niyang nilalang ay ginawang alipin, at hindi niya ito nagugustuhan. Habang naglalakad ang batang unggoy, hinahanap niya ang kanyang pamilya, at siya napatitig sa kauri niyang unggoy, at halatang nagtataka ang kanyang kasama. Bakit naroon siya? Bakit ayaw umalis sa lugar na iyon? Hirap na hirap ang mga kawawang nilalang, habang pagod na pagod sa kanilang gawain, at nagalit pa ang isang nilalang sa kawawang unggoy. Nang lalapitan na ni King Kong, pinigilan siya ng batang unggoy, at hindi ito may sekmura ni King Kong, agad niya itong tinulungan. At nagalit ang isang nilalang, at nangungusap na bakit andito ka, magtrabaho ka doon, ano pa ang hinihintay mo? Hindi ka ba natatakot sa akin? At hindi na mapigilan ni King Kong ang galit, ito ay kanyang sinapak sa mukha. Tulog at nakaramdam ang kanilang hari, at ito ay galit na galit, nagsipagtahimaykan ang lahat. At takot na takot ang batang unggoy sa nangyari. Lumabas ang isang dambuhalang nilalang, at ito ang kanilang hari, at ito ay galit na galit. Tinanong niya kung sino ang sumuntok sa kanyang kawal. At nakita ito ni King Kong, na halatang walang takot sa kanyang mukha, at ito ay tumalon galing sa itaas. Halatang takot na takot ang mga alipin, sa pagbaba ng haring kinakatakutan nila. Lahat sila ay yumuko, maliban kay King Kong, isa lang napatunay na si King Kong ay walang kinakatakutan. At papalapit na ang hari, agad na nagalit si King Kong sa kanyang katunggali, at ito ay nakahanda sa hari sa kanyang pagsalakay sa kanya. Habang iniikutan si King Kong, nakita niyang may bakal na pangil si King Kong sa kanang bahagi, at ito ay biglang natawa sa kanyang katunggali. Iniisip niya anong magagawa ni King Kong laban sa kanya. Para sa kanya isa lamang si King Kong sa kanyang mga alipin, na walang kakayahan na makipaglaban sa kanya, at siya ay pinagtawanan.